Ang hapon sa Binyan, Laguna ay may dalang bigat. Ang kalangitan ay kulay abo na para bang nagpipigil ng ulan na anumang oras ay maaaring bumuhos. Ang pangunahing kalsada sa harap ng palengke ng Binyan ay nagsisimula ng maging siksikan sa mga tao. Ang mga tindero ay abala sa pagliligpit ng kanilang mga paninda. Ang mga estudyanteng kalalabas lang sa eskwela ay sabay-sabay na naglalakad, ang ilan ay humihinto sa mga nagtitinda ng sagot gulaman bago tuluyang umuwi. Sa gitna ng dagsaan ng mga tao, isang dalagitang nakaunipormeng puting bestida at asul na palda ang marahang nag-aakay ng kanyang lumang bisikleta sa gilid ng kalsada. Siya si Maria Santos, o mas kilala bilang Ria, isang grade 11 student sa isang pampublikong high school sa lugar. Kilala si Ria sa kanilang barangay bilang isang masipag at magalang na anak. Ang kanyang ama ay isang trooper ng jeepney, habang ang kanyang ina ay may maliit na sari-sari store sa harap ng kanilang bahay. Bagamat simple lang ang kanilang pamumuhay, palaging sinisikap ni Ria na panatilihing malinis ang pangalan ng kanilang pamilya. Kagagaling niya lang sa isang review session sa bahay ng kanyang guro at balak na niyang umuwi agad dahil padilim na ng padilim ang kalangitan. Ngunit sa isang kanto malapit sa maliit na terminal ang tricycle, biglang nagbago ang kapaligiran. Isang police checkpoint ang nakatayo sa gilid ng kalsada na may karatulang nakasulat na Vehicle Inspection. 3 lalaking nakauniporme ng pulis ang nakabantay doon. Ang dalawa ay abala sa paghinto ng mga sasakyan, habang ang isa ay nakatayo sa gitna ng daan, matalim ang mga matang nagmamasid sa paligid. Teka, estudyante ba iyon na may dalang motor? Tanong ng isa sa kanila, itinuturo si Ria na nag-aakay ng kanyang luma at kinakalawang ng bisikleta. Hindi, sir. Bisikleta lang yan, sagot ng kasama nito na may kasamang mahinang tawa. Pero ang lalaking nakatayo sa gitna ng kalsada, isang pulis na nagngangalang Velasco, ay hindi natawa. Sa halip, humakbang ito papalapit at hinarang si Ria. Hoy, Ineng! Sandali, sigaw nito, ang boses ay magaspang at puno ng otoridad na hindi nararapat. Napahinto si Ria sa gulat. Humigpit ang kapit niya sa manibela ng bisikleta. Opo, sir. Bakit po? Magalang niyang tanong, bagamat nagsisimula ng kumabog ang kanyang dibdib. Pinagmasdan siya ni Velasco mula ulo hanggang paa, saka umismid. Ilabas mo ang rehistro ng sasakyan mo. Bisikleta lang po ito, sir. Hindi po kailangan ng rehistro, sagot ni Ria na bahagyang nanginginig ang boses. Sinubukan niyang maging magalang sa kabila ng kaba. Abat sumasagot ka pa, sigaw ni Velasco habang papalapit. Ang ilang tindera sa paligid ng palengke ay nagsimula ng magtinginan. Isang matandang nagtitinda ng gulay ang bumulong sa kanyang katabi. Nako, si mamang pulis na naman nang gugulo. Kahapon lang, driver ng tricycle ang pinag-initan, wala namang kasalanan. Sinubukan ni Ria na manatiling kalmado. Pasensya na po, sir. Uuwi na po sana ako. Galing po sa bahay itong bisikleta, hindi naman po ito demotor. Ngunit tila walang naririnig si Velasco. Hinablot nito ang backpack ni Ria at walang paalam na hinalungkat ang laman. Ano to? Mga peking dokumento, no, sabi nito sa mapanuring tono. Agad na hinawakan ni Ria ang kamay nito. Sir, wag po ninyong buksan. Mga libro ko po yan. Walang hiya ka, sigaw ni Velasco sabay tulak sa balikat ni Ria. Ang ilang residente ay nagsimula ng lumapit, pero walang sinuman ang naglakas loob na sumuway. Kilala na si Velasco sa lugar na iyon, isang pulis na mahilig humanap ng gulo at ginagamit ang uniforme para takutin ang mga ordinaryong mamamayan. Ngunit sa araw na iyon, tila hindi kakampi ni Velasco ang tadhana. Mula sa kabilang bahagi ng kalsada, isang itim na kotse ang dahan-dahang huminto. Lumabas mula rito ang isang lalaking nakaitim na leather jacket at may seryosong mukha. Hindi siya mukhang ordinaryong residente. Ang kanyang mga kilos ay tiyak, ang kanyang tingin ay matalim, at ang kanyang pananalita ay kalmado, ngunit may bigat. Lumapit ang lalaki sa mga nagkukumpulang tao at nagtanong sa isang tindera. Ano pong nangyayari dito, Ale? Ayun po, sir. Si Officer Velasco, pinag-iinitan yung bata. Kawawa naman, napakagalang pa naman ng dalaga, mahinang sagot ng tindera. Tumango ang lalaki at naglakad palapit kina Velasco at Ria. Tumayo siya ilang metro lang sa likuran nila. Sir, pakisuyo po, wag po kayong maging marahas,
pakiusap ni Ria, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Wala po akong ginagawang masama. Ngumisi si Velasco. Akala mo pakikinggan kita? Isa akong alagad ng batas. Kapag lumaban ka, dadalhin kita sa presinto. Sa wakas ay nagsalita ang lalaking nakaitim na jacket. Ang boses niya ay malalim ngunit payapa. Ang pagiging alagad ng batas ay hindi nangangahulugang maaari kang umabuso sa mga sibilyan, lalo na kung menor de edad. Lumingon si Velasco na may halong inis. Sino ka ba? Huwag kang makialam sa trabaho ng pulis. Tinitigan siya ng lalaki ng diretsyo. Maaari kong ipakita ang aking identification card kung kinakailangan. Pero gusto ko munang makita ang mission order mo para sa checkpoint na ito. Natigilan si Velasco ng ilang segundo, saka sinubukang pagtakpan ito ng isang tawa. Anong mission order? Routine operation lang to. Ngunit ang tono ng lalaki ay naging malamig. May dinukot ito mula sa bulsa ng kanyang jacket. Isang ihi na may kulay berde at may logo na agad nagpatuyo ng lalamunan ng dalawang pulis sa likuran ni Velasco. Ako si Major David Reyes, mula sa Internal Affairs Service ng IF. At nakatanggap ako ng ulat tungkol sa mga iligal na checkpoint sa lugar na ito. Mukhang totoo nga ang ulat. Agad na namutla ang mukha ni Velasco. Sinubukan niyang kontrolin ang kanyang ekspresyon, ngunit nagsimula ng manginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahang umatras ang dalawa niyang kasama, hindi nangahas magsalita. Samantala, si Ria ay nakatayo lang natulala. Hindi niya inaasahan na ang lalaking biglang sumulpot ay isa ring opisyal ng pulisya, at mula pa sa Internal Affairs. Kaya ito pala ang tinatawag mong opisyal na operasyon, pagpapatuloy ni Major Reyes. Walang mission order, walang kasamang taga-traffic management, at hinaharang mo ang isang estudyante na hindi nga nakamotor. Sinubukan ni Velasco na ipagtanggol ang sarili. Pasensya na po, Major. Nagkamali lang po ako ng... Manahimik ka, putol ni Major Reyes, naging matalas ang boses. Kakalasan mo lang siyang tinulak at binuksan ang bag niya ng walang pahintulot. Pang-aabuso yan sa kapangyarihan. Akala mo ba walang karapatan ang mga sibilyan? Nagsimula nang magbulungan ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay naglalabas na ng kanilang mga cellphone para mag-video. Si Ria ay nakayuko pa rin, ngunit lumingon sa kanya si Major Reyes at nagsalita ng mahinahon, ayos ka lang ba, Ineng? Opo, sir. Nagulat lang po, mahinang sagot ni Ria. Sige, maaari ka nang umuwi. Kung may manggulo ulit sa'yo, i-report mo diretso sa opisina ng I. Ito ang numero ko. Sumulat siya ng numero sa isang maliit na piraso ng papel at iniabot kay Ria. Tumingin si Velasco na may tensyon sa mukha. Sir, humihingi po ako ng paumanhin. Nagkamali lang po talaga ako ng intindi. Ngunit hindi sumagot si Major Reyes. Tinitigan niya lang si Velasco ng matagal, saka nagsalita, sumama ka sa akin ngayon. Titingnan natin kung gaano karami na ang routine operations mo sa mga nakalipas na buwan. Ang dating maingay na palengke ay unti-unting tumahimik. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa dalawang figura, isang aroganteng pulis na biglang nawalan ng kapangyarihan, at isang opisyal na dumating ng walang ingay, ngunit nagpatupad ng hustisya sa harap mismo ng mga mamamayan. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Ria na may magkahalong damdamin. Hindi niya alam kung sino talaga ang lalaking iyon, ngunit isang bagay ang sigurado. Sa araw na iyon, may isang taong nagtanggol sa kanya, habang ang iba ay nagmamasid lang. Ang hindi niya alam, ang pangyayaring iyon ay simula pa lamang ng isang serye ng mga kaganapan na magpapabago sa kanyang pananaw sa mundo ng kapulisan, at maging sa kanyang sariling ama. Walang tigil ang buhos ng ulan ng gabing iyon. Ang tunog ng mga patak na tumatama sa yero ng kanilang bubong ay humahalo sa dagundong ng kulog sa malayo. Hindi pa makatulog si Ria. Sa kanyang maliit na silid na tinatanglawan ng isang dim na table lamp, nakatingin siya sa bintana, sinusubukang pakalmahin ang magulong isipan. Mula nang dumating si Major Reyes kaninang hapon at nagsalita tungkol sa posibleng panganib na nag-aabang sa kanya, hindi na maalis sa isip ni Ria ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Ang mga salitang ialam na ni Colonel Santillan ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Niyakap niya ang kanyang unan,
umaasang isa lamang itong masamang panaginip, ngunit bihirang magbigay ng pahinga ang buhay para sa mga mabubuting tao. Sa labas, sa ilalim ng ulan, isang motorsiklo ang huminto hindi kalayuan sa kanilang eskinita. Dalawang lalaking nakaitim ang nakasakay dito. Ang isa ay nagsindi ng sigarilyo, ang usok nito ay humalo sa hamog ng gabi. Ito yung bahay, pre. Yung sa babaeng estudyante na gumawa ng ingay, mahinang sabi ng lalaking nakaitim na jacket. Utos galing sa taas, tanong ng isa. Sabi, bigyan lang daw ng babala. Wag na raw palakihin pa iyong pagiging viral. Nagkatinginan ang dalawa at naghintay, hinahayaang lumipas ang oras habang minamanmanan ang maliit na bahay sa dulo ng eskinita. Kinabukasan, pumasok si Ria sa eskwela gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, iginiit ng kanyang ama na ihatid siya gamit ang kanilang lumang motorsiklo. Ayokong sumugal, anak, mariin itong sabi. Sa buong biyahe, tahimik lang si Mang Ruben. Paminsan-minsan lang siyang sumusulyap sa side mirror. Pakiramdam niya ay may mali. Ang itim na motorsiklo sa kanilang likuran ay tila sinasadyang magmantina ng distansya, ngunit patuloy na sumusunod. Matapos ihatid si Ria sa gate ng eskwelahan, umikot si Mang Ruben at pinaharurot ang motor pabalik sa direksyon ng palengke. Ngunit nanatiling alerto ang kanyang mga mata, sinusubukang tiyakin na ang anino kanina ay tuluyan ng nawala. Sa kasamaang palad, lumiko ang itim na motorsiklo sa ibang eskinita at naglaho na lang. Samantala, sa eskwelahan, lalong naging maingay ang usapan. Ilang lokal na mamamahayag na ang nag-aabang sa labas ng gate. Tila ang video ni Ria at Velasco ay napulot na ng national media. Miss Santos, ikaw ba yung nasa video? Tanong ng isang reporter habang itinututok ang mikropono. Umatras si Ria, kinakabahan. Ayoko na pong pag-usapan yan. Mabilis na dumating ang gwardiya para protektahan siya at ipasok sa loob. Sa faculty room, naghihintay na ang kanilang principal, si Amy Ocampo, na may seryosong ekspresyon. Ria, sentro ka ng atensyon ng publiko ngayon. Nakatanggap na kami ng tawag mula sa DepEd at maging sa kapulisan, maingat niyang sabi. Yumuko si Ria. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadyang gumawa ng gulo. Umiling si Amy Ocampo. Wala kang kasalanan pero mula ngayon kailangan mong mag-ingat. Ang mundo sa labas ay maaaring mas malupit kaysa sa inaakala mo. Samantala, sa opisina ng Pimpias, nakatitig si Major Reyes sa mga dokumentong kararating lang. Nasa loob nito ang mga larawan ng dalawang lalaking nakasibilyan, kuha mula sa TikTok camera malapit sa bahay ni Ria. Ito yung dalawang lalaking nagtambay sa eskinita kagabi, ulat ng kanyang tauhan. Hinala namin, mga tao sila ni Colonel Santillan. Marahang tumapik sa mesa si Major Reyes. Kung totoo yan, ibig sabihin ay nagpapanik na si Santillan. Gusto niyang takutin ang testigo bago ko pa mailabas ang iba pang ebidensya. Tumayo siya. Maghanda kayo ng surveillance team. Ako mismo ang bababa sa lapangan mamayang hapon. Nang hapong iyon, nag-aayos si Mang Ruben ng kanyang jeepney sa harap ng bahay nang dumating muli si Major Reyes. Mang Ruben, maaari po ba tayong mag-usap sandali? Tumango si Mang Ruben. Tuloy po kayo, Major. Nasa eskwela pa si Ria, mamayang alas 5 pa ang uwi. Hindi lang po para kay Ria ang sadya ko, mahinang sabi ni Major Reyes. Gusto ko pong humingi ng tulong sa inyo. Tumingin si Mang Ruben ng seryoso. Ano po ang maitutulong ko? Binuksan ni Major Reyes ang isang brown envelope na naglalaman ng mga litrato at dokumento. Luma na po itong mga datos. Noong nasa traffic unit pa kayo. May isang ulat na bigla na lang isinara noon, kahit na mabigat ang nilalaman. Lahat ng perma ay tumuturo sa iisang tao, si Colonel Santillan. Matagal na tinitigan ni Mang Ruben ang mga dokumento. Naaalala ko yan. Pero hindi ako nakakuha ng kopya. Kinuha lahat bago ko pa maipagtanggol ang sarili ko. Tumango si Major Reyes. Kung mapapatunayan nating totoo ang dokumentong ito at maipapakitang sangkot si Santillan, hindi lang pangalan ninyo ang malilinis, kundi mabubuwag din natin ang sistema niya dito sa Binyan. Tumingin si Mang Ruben sa sahig at mahinang nagsalita, Major, alam niyo ba ang magiging kapalit niyan?
maraming tao sa likod si Santillan. Mga taong handang dumihan ang kamay para sa pera. Tinitigan siya ni Major Reyes ng may determinasyon. Alam ko. Pero hindi na ako maaaring magbulag-bulagan. Kung mananahimik tayo, ang mga katulad ni Ria ang patuloy na magiging biktima. Matagalan na tahimik si Mang Ruben. Sa huli, dahan-dahan siyang tumango. Sige, tutulong ako. Ang hapon ay nagsimulang maging takip-silim. Ang langit ay kulay kahel at lila. Ngunit ang kalooban ni Ria ay madilim. Habang pauwi, naramdaman niyang may kakaiba sa maliit na kalsada papunta sa kanilang bahay. Karaniwan, puno ito ng mga batang naglalaro ng bola, ngunit ngayon ay tahimik. Mabigat ang hangin. Bigla, mula sa dulo ng kalsada, lumitaw ang dalawang lalaking nakaitim na jacket. Ang mga mukha nila ay katulad ng nasa kifi na hawak ni Major Reyes kanina. Ang isa sa kanila ay tumawid ng kalsada, tinititigan si Ria mula sa malayo. Ito ba yung batang gumawa ng gulo? Umatras si Ria. Dadaan lang po ako. Sandali lang, Ineng. Gusto lang naming makipag-usap. Tatalikod sana si Ria para tumakbo, ngunit mas mabilis na nahawakan ng isa sa kanila ang kanyang bag. Huwag kang kikilos. May ipapasabi lang kami sayo. Ngunit bago pa sila makapagsalita, narinig ang tunog ng isang malaking motor na mabilis na papalapit. Dumating si Major Reyes kasama ang dalawa pang miyembro ng V. Agad nilang hinarang ang kanilang motor sa bungad ng eskinita. Huwag kayong gumalaw, malakas na sigaw ni Major Reyes. Nataranta ang dalawang lalaki, sinubukang tumakas patungo sa likod ng eskinita. Ngunit nakaabang na ang mga tauhan ni Major Reyes sa kabilang dulo. Sa loob ng ilang segundo, nahuli sila. Natulala si Ria, namumutla ang mukha. Lumapit si Major Reyes at pinakalma siya. Ayos ka lang ba? Umiling si Ria, nagsimula ng mamasa ang kanyang mga mata. Sasaktan po yata nila ako, sir. Alam ko. Pero ligtas ka na ngayon. Tumingin si Major Reyes sa ibaba at nakita ang cellphone na nahulog ng isa sa mga lalaki. Pinulot niya ito at binuksan ang gallery. Doon, may mensahe mula sa isang nagngangalang T. Santillan. Siguraduhin niyong hindi na magsasalita ang batang iyan. Huwag nang gagawa ng gulo. Kung kailangan, turuan ng leksyon. Kinuyom ni Major Reyes ang kanyang kamao. Tama nga ang hinala ko. Nang gabing iyon sa opisina ng VIS, mabilis ang naging interogasyon. Umamin din ang dalawang lalaki. Ipinadala nga sila ni Colonel Santillan para takutin si Ria upang tumigil na ito sa pagsasalita sa media. Nakikinig si Major Reyes na may malamig na ekspresyon. Alam niyo bang kriminal ang ginagawa ninyo? Nanginginig ang isa sa kanila. Inutusan lang po kami, sir. Sumpaman! Binigyan kami ng 10,000 piso para bantayan ang bahay ng bata. 10,000 para sirain ang kinabukasan ng isang dalagita. Matalim na tingin ni Major Reyes. Akala niyo ba ganyan kababa ang halaga ng katapangan? Natahimik ang dalawa, hindi makatingin. Matapos ang interogasyon, naupo si Major Reyes sa kanyang opisina, mag-isa. Tinitigan niya ang whiteboard sa kanyang harapan, puno ng mga sulat at litrato. Sa gitna, nakabilog ng pula ang pangalan ni Colonel Santillan. Alam niyang mas magiging delikado ang susunod na hakbang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang ito tungkol sa batas, ito ay tungkol sa pagbawi sa hustisyang ipinagkait noon sa kanyang dating kaibigan, si Ruben. Sa kanilang bahay, pinagmasdan ni Mang Ruben ang kanyang anak na sa wakas ay nakatulog na matapos ang insidente kanina. Payapa ang mukha nito sa ilalim ng kumot, ngunit alam ni Ruben na tiyak na takot pa rin ang puso nito. Naglakad siya papunta sa kusina, tinitigan ang isang lumang litrato sa dingding. Litrato niya na nakauniporme ng pulis, katabi si David Reyes at ilang kasamahan sa batch. Natalo ako noon, Dave, bulong niya. Pero ngayon, hindi na ako aatras. Tumingin siya sa kalangitan sa labas ng bintana, kung saan tumila na ang ulan, nag-iwan ng maliliit na bituin na nahihiyang sumilip. Ngunit sa malayong sulok ng lungsod, sa isang madilim na opisina, galit na nakatingin si Colonel Santillan sa screen ng kanyang cellphone. Napakalakas ng loob niyang magsalita. Akala ba ni Reyes at Ruben na mananalo sila? Inihagis niya ang cellphone sa mesa.
Sinubukan siyang pakalmahin ng isa sa kanyang mga tauhan. Kalma lang po, sir. May mga tao pa rin tayo sa loob ng I. Kung masyadong lumayo ang kilos ni Reyes, kaya nating ayusin. Tinitigan siya ni Santillan. Hindi. Sa pagkakataong ito, ako na mismo ang kikilos. Tumayo siya, kinuha ang baril mula sa drawer, at tumingin sa labas ng bintana. Kung gusto ni Reyes ng gyera, ibibigay ko sa kanya. Sa kabilang panig ng lungsod, nakatanggap ng tawag si Major Reyes mula kay Ruben. Major, mabigat ang boses ni Ruben. Bago ako matulog, may sasabihin lang ako. Ano po yun, Mang Ruben? Kung may mangyari sa akin o sa pamilya ko. Huwag kang hihinto. Natahimik si Major Reyes ng ilang segundo. Pangako, Mang Ruben. Tatapusin natin ito. Katahimikan. Pagkatapos ay naputol ang tawag. Sa labas ng bintana ng opisina ng V, kumikislap ang mga ilaw ng lungsod sa gitna ng tahimik na gabi. Dahan-dahang umihip ang hangin, dala ang amoy ng lupang bagong tila. Ngunit para sa kanilang tatlo, sina David, Ruben, at Rhea, ang gabing iyon ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang mahabang laban. Isang laban kontra sa takot, sa kabulukan, at sa isang nakaraang sa wakas ay humihingi na ng katarungan. Kinaumagahan, mas mabigat ang hangin sa binyan kaysa karaniwan. Ang mga ulap ay mababang nakabitin sa langit, na para bang alam na ang araw na iyon ay magiging mapagpasya para sa maraming tao. Sa maliit na bakuran ng kanilang bahay, nakaupo si Mang Ruben, nakatitig sa kanyang lumang motorsiklo. Katatapos niya lang ayusin ang kadena na madalas matanggal, ngunit malayo ang lipad ng kanyang isip. Sa maliit na mesa malapit sa pinto, nandoon ang isang envelope na naglalaman ng mga dokumentong ibinigay ni Major Reyes kagabi. Mahahalagang ebidensya na maaaring maglantad sa buong kabulukan ng network ni Colonel Santillan. Alam ni Ruben na pagkatapos ng hakbang na ito, hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Ngunit alam din niya na ang pananahimik ay nangangahulugang hahayaan niya ang may iba pang magdusa tulad niya noon. Samantala sa Isifi Regional Headquarters, naghahanda si Major Reyes na dalhin ang kumpletong ulat sa Central Investigation Division. Nasa kanya na ang pag-amin ng dalawang tauhan ni Santillan, ang ebidensya ng money transfer, at ang mga ulat ng iligal na checkpoint sa loob ng ilang buwan. Handa na ang lahat para sa opisyal na pagbubukas ng kaso, ngunit masama ang kanyang kutob. Kagabi, may isang taong nagmamanman sa kanyang bahay mula sa malayo. Alam niyang hindi titigil ang maruming laro. Kinuha niya ang kanyang service firearm mula sa compartment ng kotse bago umalis. Ngayon ito matatapos, o lahat ay masisira, bulong niya. Sa eskwelahan, sinubukan ni Rhea na magpatuloy na parang normal ang lahat. Ngunit pinag-uusapan pa rin ng kanyang mga kaklase ang viral video. Ang galing mo, Rhea. Napasunod mo yung aroganting pulis, sabi ng kaibigan niyang si Lisa na may halong biro. Umiti lang si Rhea ng pilit. Hindi ko naman gustong maging viral. Gusto ko lang matapos na ang lahat. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Bandang 10:00 ng umaga, isang guro ang nagmamadaling pumasok sa kanilang silid at bumulong kay Rhea. Anak, may naghahanap sa iyo sa labas, ama mo raw. Nagtaka si Rhea. Si Itay. Pero nasa bahay po siya kaninang umaga. Tumingin lang ang guro ng seryoso. Bilisan mo na. Importante raw. Naglakad si Rhea palabas ng silid ng mabilis. Ngunit pagdating niya sa gate ng eskwelahan, hindi niya nakita ang kanyang ama. Isang itim na kotse na walang plaka ang nakaparada sa gilid ng daan. Dahan-dahang bumaba ang bintana nito. Isang lalaking may malamig na mukha ang tumingin sa kanya mula sa loob. Sakay na, Miss Santos. Pinapasundo ka. Umatras si Rhea. Sino po kayo? Mga kasamahan ng tatay mo sa trabaho, sagot ng lalaki na may manipis na ngiti. Ngunit may kung ano sa tono ng kanyang boses na nagpaalarma kay Rhea. Kasinungalingan. Tatalikod sana siya para tumakbo pabalik sa loob, ngunit bumukas ang pinto sa likod ng kotse at mabilis siyang hinila papasok. Ang sigaw ni Rhea ay natabunan ng tunog ng makina ng kotse na agad humarurot palayo. Sa parehong sandali, si Mang Ruben ang naghahanda ng pumunta sa opisina ng VP ay nakatanggap ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ruben Santos, nasa amin ang anak mo, sabi ng isang malalim na boses.
Kung gusto mo pang makita siyang buhay, dalhin mo lahat ng dokumento sa abandonadong bodega malapit sa riles ng tren. Mag-isa ka. 1 oras. Naputol ang tawag. Nanigas si Mang Ruben, namutla ang mukha. Halos mabitawan niya ang kanyang telepono sa panginginig. Ilang segundo siyang natulala, saka tumingin sa mesa. Nandoon pa rin ang brown envelope. Alam niyang patibong iyon, ngunit hindi niya maaaring pabayaan si Ria. May bigat sa kanyang mga hakbang, kinuha niya ang envelope at lumabas ng bahay. Habang nasa biyahe, nakatanggap si Major Reyes ng text mula sa numero ni Ruben. Kinuha nila si Ria. Pupunta ako sa bodega malapit sa riles. Huwag kang susunod. Ako na ang bahala dito. Binasa ni Major Reyes ang mensahe ng paulit-ulit, tumigas ang kanyang panga. Alam niyang hindi mananahimik si Ruben, ngunit alam din niyang papunta ito sa isang bitag. Walang pag-aalinlangan, agad niyang tinawagan ang support unit. Magpadala ng team sa lumang bodega sa riles ng Binyan. Mabilis, may hostage taking. Nagsimula na namang umulan nang makarating si Mang Ruben sa lugar na sinabi. Ang lumang bodega ay nakatayo sa gilid ng riles, tahimik at maalikabok. May mga butas ang bubong nito, kaya tumutulo ang ulan sa sementadong sahig. Sa loob, 3 armadong lalaki ang nakapalibot kay Ria na nakatali sa isang upuan. Namumutla ang kanyang mukha, ngunit matapang pa rin ang kanyang mga mata. Pakawalan niyo ang anak ko, sigaw ni Mang Ruben pagpasok. Lumapit ang isa sa mga lalaki. Nasaan ang envelope? Itinaas ni Mang Ruben ang envelope. Ito. Pero pakawalan niyo muna ang anak ko. Ilagay mo sa sahig tapos umatras ka ng 3 hakbang. Sinunod ni Mang Ruben. Ngunit bigla, mula sa mga anino, lumitaw si Colonel Santillan. May malamig na ngiti, naglakad ito papalapit habang tinatapik-tapik ang baril sa kanyang baywang. Matagal na tayong hindi nagkita, Ruben. Idealista ka pa rin pala. Tinitigan siya ni Mang Ruben nang may galit. Sinira mo ang buhay ko. At ngayon, sasaktan mo pa ang anak ko. Mahinang tumawa si Santillan. Akala mo ba ang mundo ay lugar kung saan nananalo ang mga tapat? Pinabagsak kita noon dahil masyado kang malinis. Ngayon, sisiguraduhin ko lang na hindi ka nagagawa ng gulo. Umiyak si Ria. Tay, wag niyo pong saktan si Itay. Tinitigan ni Mang Ruben ang anak na may namamasang mata. Huminahon ka, anak. Walang mananakit sa atin. Ngunit bago pa makapagsalita si Santillan, may mga yabag na narinig mula sa labas. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng bodega. Pumasok si Major Reyes, nakatutok ang baril. Ibaba niyo ang mga armas niyo. Police 2. Nagulat si Santillan ngunit mabilis na hinila si Ria at ginawang pananggalang. Huwag kang magpakabayani, Reyes. Kapag bumaril ka, itong bata ang tatamaan. Nagpigil ng hininga si Major Reyes. Isang maling galaw at lahat ay maaaring matapos. Pakawalan mo siya, Santillan, mariing sabi ni Major Reyes. Masyado ka nang lumayo. Nasa akin na ang mga ebidensya at testimonya. Tumawa si Santillan. Ang ebidensya nawawala, Reyes. Pero ang buhay kapag nawala hindi na maibabalik. Itinutok niya ang baril sa ulo ni Ria. Huwag, sigaw ni Mang Ruben. At walang pag-iisip, sumugod siya. Isang putok ang umalinggaw sa buong bodega. Sa loob ng ilang segundo, natahimik ang lahat. Itay, sigaw ni Ria. Bumagsak si Mang Ruben sa sahig, tumutulo ang dugo mula sa kanyang balikat. Agad na binaril ni Major Reyes ang binti ni Santillan. Tumpak ang tama. Napaluhod si Santillan, tumalsik ang kanyang baril. Ilang segundo lang, pumasok na ang team ng V at pinusasan ang mga tauhan ni Santillan. Tumakbo si Major Reyes palapit kay Mang Ruben na pilit tinitiis ang sakit. Mang Ruben, kapit lang. Mahinang humiti si Mang Ruben. Ayos lang ako. Daplis lang sa balikat. Niyakap ni Ria ang kanyang ama ng mahigpit, umiiyak sa dibdib nito. Natakot ako, Tay. Hinaplos ni Mang Ruben ang ulo ng anak gamit ang kamay na may dugo. Magaling ka, anak. Huwag kang matakot sa masasamang tao. May mga mabubuti pa rin sa mundo.
Tinitigan sila ni Major Reyes na mailuha sa mga mata. Ligtas ka na, Ruben. Tapos na ang lahat. Ilang linggo ang lumipas, naging laman ng balita sa telebisyon at pahayagan ang malaking kaso. Korap na koronel, arestado sa iligal na checkpoint at extortion. Pinpias, binuwag ang sindikato sa Laguna. Ang pangalan ni Ruben Santos ay binanggit bilang key witness. Samantala, si Ria ay naging simbolo ng katapangan ng isang ordinaryong mamamayan laban sa inhustisya. Sa eskwelahan, hindi na siya kilala bilang T-viral na dalaga, kundi bilang isang bayani na nagpanumbalik ng tiwala sa batas. Isang hapon, bumisita si Major Reyes sa kanilang bahay. Magaling na si Mang Ruben, maliit na peklat na lang ang naiwan sa kanyang balikat. Naupo sila sa teresa, umiinom ng tsaa. Kamusta na ang pakiramdam, Ruben? Tanong ni Major Reyes. Ngumiti si Mang Ruben. Magaang. Sa wakas, makakatulog na ako ng walang bigat sa dibdib. Tinitigan ni Ria ang dalawang lalaki. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Ngumiti si Major Reyes. Dapat sa sarili mo ka magpasalamat, Ria. Kung hindi dahil sa katapangan mong lumaban noong una, hindi mabubunyag ang lahat ng ito. Tiningnan ni Mang Ruben ang kanyang anak ng may pagmamalaki. Kita mo na, anak. Minsan, isang maliit na gawa lang, malaki na ang mababago. Pinatunayan mo yan. Natahimik sila sandali. Ang hangin ng hapon ay banayad na umiihip, dala ang amoy ng sampagita mula sa kanilang halamanan. Tumayo si Major Reyes para magpaalam. Sige, kailangan ko nang bumalik sa opisina. May mga huling report pa akong pipirmahan. Tumayo rin si Mang Ruben at nakipagkamay. Salamat, Dave. Hindi lang sa pagligtas sa anak ko, kundi sa pagbabalik ng kahulugan ng unipormeng iyan. Bahagyang umiti si Major Reyes. Hindi naman masama ang uniporme, Ruben. Ang mga nagsusuot lang nito minsan ang nakakalimot sa tunay na kahulugan. Nagkatinginan sila at tumango. Naglakad si Major Reyes patungo sa kanyang kotse. Samantala, si Ria ay nakatayo sa teresa, kumakaway na maningning sa mga mata. Nang gabing iyon, nang muling lumiwanag ang langit at buo ang sikat ng buwan, may isinulat si Ria sa kanyang talaarawan. Dati, takot ako sa pulis dahil sa kanilang uniforme, pakiramdam ko ang liit-liit ko. Ngayon, alam ko nang hindi ang uniforme ang problema. Ang mahalaga ay kung sino ang nagsusuot nito at para kanino siya naninindigan. Isinara niya ang aklat, tumingala sa langit at mumiti. Tumila na ang ulan. Hindi pa rin perpekto ang mundo, ngunit kahit papaano,